sa ating pampurok na taga-Masid ng Hilagang Distrito ng Magallanes, Dr. Manuel B. Espera, sa ating Pangulo ng Alumni Association, Ma'am Brenda Sili, sa ating kagalang-galang na kapitan ng Binisitahan del Norte, Sir Cyril Hermida, sa ating masipag na Pangulo ng SPTA, Sir Bernard Samson, sa ating mga punong guro, sa ating punong guro dalawa, Sir Cyril Del Valle, sa ating mga ulong guro, Ma'am Christy Peña and Ma'am Janelle Bernesca, sa mga daluguro, mga guro at kawani ng Magallanes National Vocational High School, ang paaralang humubog sa ating karunungan at pagkatao, sa ating mga kagalang-galang na panahuhin, sa mga mapagmahal na mga magulang, at higit sa lahat, sa mga bida ng pagtitipong ito, ang Batch 2026 Completers. Isang mapagpalang hapon, o gabi na maya-maya, sa inyong lahat. 24 na taon na ang nakalilipas, ako'y nakaupo sa parehong kinauupuan niyo ngayon. Isang batang mag-aaral na salat sa salapi, ngunit sagana sa pangarap na balang araw ay makatulong sa pamilya at mapaunlad ang sarili. Alay, hanggang ngayon naman. Yan. Ngunit katulad ninyo ngayon, dala ko rin noon ang mga alalahanin at mabibigat na tanong. Ano ang susunod na mga hakbang? May landas bang naghihintay o pangarap lang na nakabitin sa hangin? Walang katiyakan kung saan dadalhin ang pangarap dahil wala pang nakikitang daan patungo dito. Alam ko na may kakayahan ang isip, ngunit madalas kinakain ng duda at alinlangan. Lalo na kapag ang hirap ng buhay ay parang pader na humaharang sa bawat pangarap. Gayunpaman, ito ang katotohanan na istong ipamana sa inyo, completers. Ang kahirapan ay maaaring magdulot ng alinlangan, pero hindi nito kailanman kayang pigilan ang pangarap. Ngayon, narito ako sa harapan ninyo bilang hindi lang bilang isang dating salutatorian, kundi bilang buhay na patunay na ang espiritu ng Magalenyo ng isang MNBHS alumni ay hindi kailanman mababalik. Tingnan niyo ang paligid ng campus na ito. Marami ang nakakita ng gusali lamang. Ngunit, ang nakikita ko ay isang himala. Ang paaralang ito ay itinayo sa reclaimed land. Nung kami nandito, tinatambak ang dagat. Tunay nating binawi ang lupang ito sa karagatan. Katulad ng ating paaralan, binabawi rin ng kabataang Pilipino ang kanilang kinabukasan. Alam niyo ba na mula sa 24 million learners noong 2013, umakyat na sa 28 na milyong mga kabataang mag-aaral sa ilalim ng K-12 curriculum noong 2023. So napakalaking aumento. Ang bawat semento ng gusali na ito o mga gusali ng bawat paaralan ay katumbas ng milyong-milyong pangarap kasama ang mga pangarap nyo na binubuo para sa bawat kabataang Pilipino. Kaya naman, ito ang una ninyong hamon. Kung ang inyong mga pangarap ay tila walang puwang sa mundo, gumawa kayo ng sarili ninyong lugar. Timba-timba, agos sa agos, natutunan natin tumayo ng matatag kahit pa gumagalaw ang lupa sa ilalim ng ating mga paa. Iyan ang espiritu ng Magalenyo. Hindi sumusuko, matatag at hindi mapipigilan.
Mga completers, mga pader at silid-aralan lang ba ang nakikita nyo? O nakikita ninyo ang mga sakripisyong bumuo sa mga ito? Ang inyong mga tugon ang nagsasabi sa akin na nakikita nyo ito. Nakikita ninyo ang pawis sa bawat semento at mga panalangin sa bawat pintura. Ang katotohanan kinikilala ninyo ang mga sakripisyong iyon ang nagpapatunay na hindi lamang kayo mga basta mag-aaral. Kayo ay mga mapagpasalamat na tagapangalaga ng pamana. Hindi nyo lang naipasa ang inyong mga asignatura. Natutunan ninyo ang halaga ng isang matibay na pundasyon. Kaya batch 2026, handa na ba kayong maging arkitekto ng bagong Pilipinas? May kakayahan ng isip at may kabutihan sa puso. Lumaki ako sa pagtitinda ng nilanggang. Alam niyo yun, yung mga kakanin. May mga pagkakataong nakakahiya. Actually, ang magbitbit ng mga basket. Habang ang ibang katulad kong kabataan ay naglalaro. O aking mga kaibigan nakikita ko. Ngunit itinuro sa akin ng aking mga magulang na dati makasusubog ang pobre. Ang kahirapan ay hindi kahihiyan, kundi isang pagsasanay. Bawat basket na binuhat ko noon ay isang aral sa equilibrium. Kung hindi ko mabalanse ng maayos ang bigat, ang mga pinaghirapan ng aking mga magulang, so pagpatos, paglanggam, kahit itong mga nilanggang pagpakaladkad, pagpakulo, ay matatapon sa kalsada. Natutunan ko na sa buhay, kailangan mong mahanap ang iyong sentro kahit mabigat ang iyong pasanin. Kaya sa inyong patuloy na paglilipat antas, mga completers, haharap din kayo sa sarili ninyong bersyon ng pagbubuhat ng basket. Ang pagpili ng tamang landas sa ilalim ng Strengthened Senior High School Curriculum. Hindi na kayo basta bibigyan ng pasanin na hindi ninyo gusto. Kayo mismo ang magbabalanse ng inyong mga pangarap at kakayahan. Kalintulad ng pagtitinda ko noon, kayo ang arkitekto ng sarili ninyong benta. Kung dati, 100 lang ang kailangan nating lakaran o ninyo, ngayon ay may 3 pintuan, yung pangatlo opsyon, na maaari ninyong buksan. Una ay yung academic pathway para sa mga porsigidong magpatuloy at maging lodi ng teorya. Pangalawa, Tech Pro pathway para sa mga handang maging boss ng industriya sa pamamagitan ng kasanayan o resibo, ika nga ng mga Gen Z, yung NC certification. At ang best part, alam niyo ba yung best part? Yung doorway option. Para sa mga tipong, di ba mayroong mga kabataan, I want it all. Ayoko nang may nasasayang. So pwede niyong pagsabayin ang talino ng akademya at kasanayan ng industriya. Batch 2026, ang inyong pinagmulan, manggaling man kayo sa pamilya ng mga mangingisda, magsasaka, o di kaya mga tindero o tindera, ay hindi pabigat. Ito ang mga muscles na tutulong sa inyo na iangat ang inyong kinabukasan ng may equilibrium at dangal. Kagaya ng basket ng nilanggang na aking binuhat noon, ang bawat hakbang ninyo ay magdadala ng bigat. Ngunit kung marunong kayong magbalanse, ito ay hindi magiging sagabal o pahirap. Ito ay magiging pahunan nyo para sa inyong tagumpay. Mula sa payak na simula, lagi kong bitbit ang tinatawag kong MNVHS vaccine. Ang mga aral at karanasan ng katatagan na harapin ang anumang pagsubok at lakas na patuloy na lumaban. Sa kolehiyo, inabot ako ng 5 taon bago nakatapos. Dahil sabay kong
pinasan ang trabaho at pag-aaral sa gitna ng kawalan ng katiyakan. Ngunit, pinili kong hindi sumuko. Nang makapagtapos, nagsilbi akong volunteer teacher sa Bagatao National High School. Hanggang sa maging regular na guro doon sa loob ng halos 6 na taon. Bago lumipat sa Balayan National High School sa Batangas. Matingkad pa sa aking alaala ang mga pakikipagsapalaran namin noon sa malalaking alon, tuwing habagat. Sino ba dito yung mga tawid dagat? Yan, mga completers, meron ba? Yan, alam niyo yan. Sumasakay kami sa mga bangkang tila napakaliit para sa lawak ng dagat. O naglalakad sa low tide. Kahit pagod ang mga binte o masasakit ito mula sa mahabang oras ng pagtuturo. Saksi sa mga panahong iyon ang mga guro ninyo ngayon. Sina Ma'am B, Sir Alfred, Sir Ariel, Ma'am B. Pilid, at si Sir Cyril. Sila yung mga nakasama ko noon doon. Ang mga alon na iyon ang naging simbolo ng mga hamon sa buhay. Kung minsan ay tila lalamunin ka, ngunit laging kayang mapagtumumpayan ng may tapang at determinasyon. Nandito ako sa inyong harapan ngayon bilang saksi sa isang mahalagang katotohanan. Tunay, totoo ang MNVHS vaccine. Ang resistensya laban sa pagsuko at pagkatalo. Sa panahon ngayon, 12% ng kabataang Pilipino, edad 15 hanggang 24, ang hindi nasa edukasyon, nasa trabaho o sa training mula sa datos ng World Bank. Ngunit kayo ay patunay na hindi kabilang sa estatistikang iyon. Ang inyong moving up ay hindi lamang personal na tagumpay, kundi pambansang panawagan na huwag tayong mag-ghost ng ating mga pangarap. Sa aking karanasan sa trabaho, mahigit 10 taon akong naghintay para sa promotion at nakaranas din naman ng rejection. Noong 2020, hinarap ko yung pait ng wrong ranking para sa isang posisyon. Tatanungin niyo masakit? Oo naman, para na sinzone lang ng tadhana. Ngunit dahil may MNVHS vaccine ako, hindi ako nag-breakdown. Nag-level up ako. Sabi nga ng aking mentor, kapag may pangarap, tiyak may hirap. At sa kabila ng lahat, nabigyan ako ng pagkakataong makapag-aral sa Philippine Normal University bilang kaisa-isang scholar mula sa secondary level sa buong distrito ng Balayan. Ang tagumpay ay hindi kailanman madali. Ukusang dumarating. Hindi rin ito makukuha ng magdamag. Dahil kung ganun lang yun kadali, hindi ito pangarap na sulit hamulin. Pinili kong maniwala na habang ang tao ay maaaring magkamali sa pagkalkula, ang Diyos ay kailanman hindi magkakamali. Sa halip na maging bitter, ano nangyari? Naging better ako. Ang aking paglalakbay ay patunay na ang wrong ranking sa mata ng mundo ay madalas paraan ng Diyos upang ituro ka sa mas mataas na tungkulin. Pagtitiyaga ang naging baluti ko. At pananampalataya ang aking lakas. Kaya kayo, batch 2026, kung ma-reject man kayo, sa crush ninyo o sa ina-applyan ninyo, isipin nyo na lang, hindi ako na-reject, na-redirect lang ako dahil may MNVHS vaccine ako. At gaya ng madalas na sabihin ng ating esposo, sa negosyo, mas pipiliin kong magkamali o malugi dahil sa sarili kong desisyon. Hindi dahil sa ibang tao. Kayo, completers, ano ba ang pipiliin nyo?
Okay, so sagutin niyo na lang yan, ano mamaya. Sa Philippine Normal University, para akong pumasok sa boss level ng education. Kasama ang mga higante habang ako'y nagdadala ng pangarap mula dito sa ating bayan, sa Magallanes. Minsan, nararamdaman ko yung imposter syndrome. Yung pakiramdam na parang di ako belong. Oo, may mga gabi na gusto ko nang sumuko. May mga araw na ang tanging hiling ko ay ang magpahinga. Pero tandaan, ang tunay na PhD ay hindi lamang pahinga muna Lord, di ko na kaya. Kundi, ang ibig sabihin nito ay patuloy hanggang dulo. Hindi ako natinag dahil ako ay Magalenyo. At alam niyo ba, sa buong bansa, 88% ng mga estudyante papasok pa lang ngayong grade 7 ay hirap pa rin magbasa sa tamang antas. Ayon sa ulat ng EDCOM 2 noong Enero. Kayo, batch 2026, ay may hamon na maging bahagi ng 12% na magtutulak ng pagbabago. Ang inyong completion ay hindi lamang nangangahulugan ng pagtatapos, kundi simula ng laban para sa mas mataas na antas ng kaalaman. Hindi lang ito personal na tagumpay. Sabihin mo, okay na, tapos na ako ng junior high, tama na. Kundi pambansang panawagan. Kung kaya nating maglakad sa tinatambakang buhangin ng ating paaralan noon, kaya din natin rumampa sa pinakamataas na bulwagan ng akademya na hindi natitison. Ang aking katatagan ay hindi nagsimula sa pag-a-apply ko para sa PhD. Nagsimula ito noong ako ay isang estudyante na dumidiskarte sa gitna ng kakulangang pinansyal. Sa bawat araw na kulang yung bakon, sa bawat pagkakataon na nag-aalinlangan kung may sapat na pamasahe o kaya pagkain, natutunan kong magtiis at magdiskarte. Dahil sa walang sawang pagsasakripisyo ng aking mga magulang at sa hindi matatawarang tiwala ng aking mga guro. Hindi lang ako basta nakatapos ng high school or ng diploma. Ako ay nagtagumpay. Sinanay ang sarili sa disiplina, sa cadet training, kasi nung araw meron noon, sa scouting, natagpuan ang ritmo sa dance group at sa drum and lyre corps, at natutunan ang bigat ng responsibilidad sa Supreme Student Government. Yung mga extracurricular activities na iyon ay hindi lamang karanasan or basta karanasan. Sila yung mga unang usbong na nagpapatunay na kayang mamukadkad, kaya natin kahit pa mahirap ang sitwasyon. Natutunan ko na ang pagiging matatag ay hindi lamang tungkol sa pananatiling nakatayo. Ito ay tungkol sa paghakbang pasulong habang pasan ang kapakanan ng iba. Bit-bit ang determinasyon ng isang student leader, pagtitiis ng isang nangangarap, at puso ng isang Magalenyo. Natuklasan ko na bagamat ang paglago ay sumisibol sa banyagang lupa, ang lakas ng ugat ang nagtatakda kung gaano kataas ang mararating ng isang puno. Ngayon, bilang isang guro, isang scholar at kandidato sa PhD, kinikilala ko na ang bawat kasanayang ginagamit ko at bawat estratehiyang pinagkakadalubhasaan ko ay nagsimula rito sa MNBHS, kung saan natutunan ko na ako ay binuo upang magtiis, mag-level up, at sa huli ay lubos na mamukadkad. Ang mga karanasang ito ay hindi lamang dagdag aktibidad.
Sila ang naging mga pagsubok ng ating katatagan kung paano mananatiling nakatayo kahit pagod, kahit kung paano magpursige kahit salat, at kung paano magbigay ng sarili para sa iba kahit may sariling pangangailangan. Doon ko natutunan ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa dami ng pera sa bulsa, kundi sa tibay ng loob at kakayahang magpatuloy para sa pamilya, para sa sarili, at para sa bayan. Gaya ng sinasabi lagi, kung paman, pinapaalala sa atin ng isang scholar, philosopher, si Malcolm X. Sabi niya, education is the passport to the future. For tomorrow belongs to those who prepare for it today. Alam niyo ba na ayon sa datos ng Business World, 744,000 na kabataang Pilipino ang walang trabaho sa kasalukuyan. Katumbas ito ng 11.7% unemployment rate ng mga kabataan. Kaya't ang inyong moving up ay hindi lamang pagtatapos, kundi simula ng laban upang hindi kayo madagdag sa istatistikang iyon. Kayo ang magbabago ng bilang na ito. Bawat hamon na inyong haharapin ay huhubog sa inyo upang maging mga pinunong kailangan ng ating bayan. Batch 2026, ang tema, Pilipinong nagsipagtapos, handang mamuno ng may kakayahan at mabuting pagkatao ay hindi lamang isang slogan. Ito ay hamon na maging matatag sa desisyon, matibay sa loob, at matapat sa layunin. Sabi nga sa Proverbs 22:29, do you see someone skilled in their work? They will serve before the kings. They will not serve before officials of low rank. Completers, kapag kayo ay nagsikap at naging mahusay sa inyong piniling landas, hindi lamang ordinaryong pagkakataon ang naghihintay sa inyo, kundi mga pintuan ng pamumuno at karangalan. Ayon pa sa Proverbs 10 verse 9, whoever walks in integrity walks securely, but whoever takes crooked paths will be found out. Ang diploma ay walang saysay kung hindi ito sasabayan ng matuwid na pamumuhay. Ang tunay na tagumpay ay nakaugat sa kakayahan at mabuting pagkatao. Sa mundong puno ng tukso at pagsubok, tandaan ninyo, hindi ang hadlang ang magtatakda ng inyong kapalaran, kundi ang tapang na piliing magpatuloy, ang husay na patuloy na hinahasa, at ang integridad na hindi kailanman isinusuko. Sa ating mga magulang, hindi lang sako ng bigas ang ipinuhunan ninyo, kundi sako-sakong pasensya, sakripisyo at pagmamahal. Completers, sa bawat hakbang ninyo ay bunga ng kanilang pawis at panalangin. Gawin ninyong my day ang araw na ito para sa kanila. Sa ating mga guro, salamat sa pagiging gabay, inspirasyon at ilaw sa landas ng mga batang ito. At sa pagiging Google at ChatGPT bago pa na-invento ang AI. Kayo ang mga arkitekto ng kinabukasan, ang mga tahimik na bayani na nagtanim ng kaalaman at nagpalago ng karakter. Batch 2026, baunin ninyo ang MNVHS vaccine, kagaya ko. Ang tanging resistensya laban sa pagsuko. Sa inyong paglalakbay, makakatagpo kayo ng mga kakampi at minsan mga hadlang.
Ang kahirapan ay isang kabanata lamang. Isulat ang natitira ng may katapangan. Kayo ang pag-asa ng bagong Pilipinas. Tandaan nyo, sa mundong puno ng filters, mas maganda pa rin ang kinabukasang authentic at pinaghirapan. Mabuhay kayo! Diyos mabalos sa inyong